Okay mga tol, malapit na daw lagdaan no, ni PBBM ang Maritime Zone Act na magbibigay linaw sa ating teritoryo mga tol. Sa tingin nyo ba ito'y makakatulong para mapalayas o mapaalis, maitaboy itong mga ganid na tsekwang to na umaaligid sa atin at gustong angkinin ang ating soberanya mga kapatid, no? Iba kasi yung Philippine territory, yung territorial water natin, no? Yung nasa 12 nautical miles kung di ako nagkakamali, no? Pero yung lagpas na doon, up to 200 nautical miles, yun naman yung ating exclusive economic zone. Pero ito, meron na daw tayong Maritime Zones Act na magbibigay linaw sa ating teritoryo na malapit ng lagdaan ni PBBM mga kapatid. Etong aalamin natin, no? Bibigyan natin to ng reaction video commentary mula rito sa News 5 everywhere mga kapatid. So ito ang ating panonoorin ngayon mga tol at bibigyan natin to ng commentary and reaction video. Samahan lang ninyo ako mga kapatid, huwag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Panahon na raw para magkaroon ng batas ng Pilipinas na magbibigay linaw sa ating maritime zone sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero pinapalagan niya ng China at ginigit nila na magpapalala lang ito ng sitwasyon. Nako. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Magpapalala ng sitwasyon kasi ang kapal na mukha nila. Ayaw nilang tanggapin na wala silang karapatan dito eh. Mas agresibo ngayon sa dagat ang China. Binomba ng tubig ang resupply boat ng Pilipinas. Delikado ang pagmamaniobra na nagdudulot ng banggaan at dumami rin ang Chinese ships na bumubuntot sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Assistant for Maritime Concerns retired General Andres Centino, napansin nilang kung dati 3 Chinese vessels ang nagsasyado sa tuwing may resupply mission. Ngayon, mas marami na raw at may kasama pang Navy. Mas malawak na rin ang kanilang ginagwardyahan bago makapasok sa Ayungin Shoal. Naalala ko bigla yung sinabi ni Amy Marcos mga kapatid. Senator Amy Marcos. Pero syempre, for the sake of Mr. Duterte, mga kapatid, nagiging iba ang tono no, ni Senator Amy. Parang hindi siya Marcos, no? Kasi mga kapatid, yung tatay niya, kung naalala ninyo, di ba? Binagbobomba nun ng mga pag may pumapasok sa teritoryo natin, mga kapatid, talagang inakanyon nun. Ngayon, parang ayos lang, tila ayos lang sa kanya, no? Sabi niya, marami daw kasing claimant eh. Totoo naman mga tol, maraming claimant. Kasi may mga overlapping doon sa mga exclusive economic zone defined by UNCLOS. Hindi sa China mga kapatid, hindi defined by UNCLOS yung 9-dash line ng China o yung 10-dash line nila. Yan ang tatandaan ninyo Yung bawat bansa na nakapalibot dito, like for example, Malaysia, Brunei, Vietnam, di ba? Lahat yan may claim. Maliban sa Brunei, hindi natin sila ka-overlap eh. Malaysia, Vietnam. Yan, may overlapping tayo dyan mga kapatid. Pero dun sa China, wala, sariling invento nilang, guhit, yung 9-dash line nila. No, sa mga overlapping mga kapatid, maraming claimant talaga doon sa Spratlys, mga ganyan. Pero hindi yun kasi ang usapan kasi pwedeng daanin talaga yan sa arbitration, sa usapan. Total, nag-overlap naman yung atin. Defined by UNCLOS to. Di pag-usapan na lang natin to sa maayos na paraan. Ganun dapat di ba? Pero iba ang China mga kapatid. Di ba? Bukod sa hindi na nga defined by UNCLOS, yung 9-dash line nila, dahil invento lang nila yon, masyado silang bayolente. Masyado silang marahas at masyado silang bully. Yun ang problema sa kanila. Bukod tanging sila lang mga kapatid yung nangaharas sa atin. Bukod tanging sila lang mga kapatid yun ang bobomba ng water cannon nagpapalaya sa atin. No? Grabe tong mga to. Tapos pinagtatanggol ng mga pro-China sa Pilipinas. Nakakaawa. In the more recent resupplies that we did, there were already close to 10 vessels deployed. That's only in the periphery. Outside of the specific area, there were more ships deployed. Sa isang forum sa UP Diliman kung saan nagsama-sama ang mga government official at mga eksperto tungkol sa maritime security, binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpasa ng panukalang Maritime Zones Act.
Sa ilalim kasi nito, magiging mas malinaw ang maritime boundaries at palalakasin nito ang karapatan ng bansa sa mga maritime zone. Alinsunod yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Pasado na sa Senado at Kamara ang Maritime Zones Bill. Ayon mismo kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Andres Centino, inaasahang lalagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at maisa sa batas na bago ang kanyang ikatlong State of the Nation address sa Hulyo. So ito, pag sa batas na to mga kapatid, ito talaga bind ito sa ating constitution mga kapatid. Hindi ito pwede basta-basta hindi igagalang ng China kasi talagang pwede natin tong iakyat sa mas mataas international law at uusigin talaga sila mga kapatid sa ginagawa nila. Kasi yung batas na ating ipapatupad ay naaayon din naman sa international law at saka sa United Nations Convention on the Law of the Sea, yung tinatawag nga nilang UNCLOS. Kasi UNCLOS nga ang nag-define ng mga boundaries natin, yung mga exclusive economic zone, mga territorial waters, mga ganyan. At kapag nakita doon na yung sinasakop o yung inaangkin ng China ay talagang labag sa UNCLOS, which is alam naman nating labag talaga dahil ang kanilang inilalaban hindi by UNCLOS eh. Wala tayong narinig no na etong ang aming teritoryong to ay defined by UNCLOS o defined by international law. Wala silang ganon mga kapatid. Ang lagi lang nilang sinasabi yung ano nila, yung historical claim, historical rights, yung puro inventong ganon mga kapatid. Napaka self-serving, 'di ba? Kumbaga parang binigyan mo ng title yung sarili mo nang wala naman nag-a-award sa'yo tapos gusto mo buong mundo igalang yun. Malabo yun mga kapatid. Kasi kung lahat pagbibigyan ng ganon, pwede mo nang sakupin yung buong mundo, di ba? Pag ganon ang gusto mo mangyari. Ang pagsasabatas ng Maritime Zones Act, mariing tinututulan ng China. Palalalain lang daw kasi nito ang tensyon. Pero takot lang sila. Yun ang sabihin nila. Nanindigan si UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batong Bakal. Pagpapakita ito na kaya nating ipatupad ang UNCLOS at arbitral ruling. Now this actually proves that we can do it. Now we can implement the South China Sea arbitration on our own. Now naturally China is objecting to it, but then the fact that they're objecting to this domestic legislation in a way is already getting close to attempting foreign intervention. They're trying to intervene in our political and legislative affairs in this sense. Samantala, ang isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na gentleman's agreement daw ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre, tinabla ng dati ring presidential spokesperson ni Digong na Lanang kawala si Roque. Nababalita na sa lahat ng channel. O kanina GMA, ngayon News 5 naman to. Sinabi kasi ni Panelo, nakausap niya daw si Duterte. Eto si Roque, patay tayo dyan, Roque. Sa BRP Sierra Madre, tinabla ng dati ring presidential spokesperson ni Digong na si Attorney Salvador Panelo. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapan ng pangako. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa front. Malinaw na malinaw mga tol, diba? Nakikita nyo mga kapatid, pinipilit ng China na i-divide ang mga Pilipino kasi alam nila mga tol kung ano ang kakayanan ng Pilipino. Lagi niyong tatandaan mga kapatid, minsan na natin silang natalo. Hindi man dito sa Pilipinas ha. Kaya nga ngayon talagang kalat na kalat yung Battle of Yultong. I-search nyo na lang mga tol para mabilib kayo sa mga Pilipino, mabilib kayo sa ating kasundaluhan. Kahit nga si di ba? Si Douglas MacArthur, give me 10,000 Filipinos and I shall conquer the world. 'Di ba? Mga kapatid, minsan na nating tinalo 'yan. 40,000 ata sila nun, kung di ako nagkakamali. Tapos 1,400 o 1,000 ng mga Pilipino lang, mga tol. Dilampaso. Tapos ngayon, papapaniwala kayo kala Digong. Ay nako. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.